Pang-apat, po. Pang-apat, upang makamit natin yung buhay na walang hanggan, ay nakalagay sa Romans 8:35. Romans 8:35. Dahil hindi naman 8:35 ng Roma. Nasa church na po ito. Mga kapatid na po nandito. Kumbaga nasa loob ka na ng church. Sinasabi kasi rito, ano yung possible? Ano yung posibilidad na pwedeng umalis ka pa sa church na ito? Dahil yung church na ito, itinayo ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew 16, verse 18, ang sabi niya, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. So kung ikaw ay nasa iglesia na, aalis ka pa ba? Na walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo ang nagtayo nito. Walang ibang pwede magtayo ng iglesia kung hindi ka mamatay at muli mabuhay. Kaya siya lang ang pwede magtayo ng iglesia. Namatay ka at muling nabuhay. Muli, lagi natin pinapaalala, magkaiba sa iglesia ni Cristo po yan. Dahil sa iglesia ni Manalo ay tao lang ang ating Panginoon Jesucristo. Napakaraming talata sa Banal na Kasulatan na nagpapatunay na Diyos ang ating Panginoon Jesucristo. Yun po yung stand natin. Na ang stand ng iglesia ni Manalo ay iglesia ni Cristo rin po kasi yun. Tao lang si Jesus sa kanila. Ang talata na pwede natin gamitin doon ay yun na siya John 1 verse 1 and 14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pagdating sa 14, yung word na yun, yung verbo na yun, ay nagkatawang tao. Walang iba nagkatawang tao, kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Ito yung itinayo ng ating Panginoong Jesucristo na sa Matthew 16:18. Yan yung iglesia na kinaaniba natin. Yung nasa Romans 8:35, nang sabi rito, ano yung pwedeng maging hadlang para umalis tayo sa iglesia? Ang sabi dito, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapigatian ba? Ang kahapisan? Yung hirap? O ang pag-uusig? O ang kagutom? O dahil nagutom ba? Wala ka nang nakain, hindi ka nasasampay, hindi ka nasasampalataya? O ang kahubaran? O yung kawalan? Salat? O ang panganib? O ang taba? Ang sabi sa 36, gaya ng nasusulat, dahil sa inyo kami pinapatay sa buong araw. Kami ay nabilang sa mga naparang kupa sa patayan. Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Napakaraming mga taong may pinagdaraanan sa buhay. Ang sabi dito, sino maghihiwalay sa atin sa Diyos? Kapigatian, gutom, sakit. Sa lahat ng tao may pinagdadaanan sa buhay. Lagi natin tatandaan ang Diyos ay magliligtas spiritual. Kung may pinagdaraanan ka ngayon, plano ng Diyos yan. Isip ng Diyos yan. Ang nakalagay nga sa Jeremiah 29:11, yung plano niya, hindi mo plano. Iba yung pag-iisip ng Diyos at iba yung pag-iisip ng tao.
Kung yung will niya, hindi mo way yun. Kaya kung ano man ang pinagdaraanan ng bawat isa, sana hindi ito maging hadlang para humiwalay at umalis sa iglesia. May plano ng Diyos para sa iyo, para magkaroon ka ng buhay na maayos at mapayapa. Dahil lagi natin sinasabi, ang pagliligtas ng Diyos ay spiritual, hindi yung physical. Kung maabutan ka ng kamatayan ng around 40 or 30, mapalad pa rin. Kasi nabuhay ka sa mundo ito. At ang buhay na ito, hindi naman talaga ito sa atin eh. Hiniram, pinahiram sa atin ng Diyos ito. Anytime, pwede niyang kunin ang ating mga buhay. Kaya, kailangan mong sumunod upang magkaroon ng kaligtasan. Hindi tulad ang kaligtasan na ito sa isang ina ng mga anak. Yung isang ina, kapag ka nanganak, magkakaroon ng hirap sa paglilabor and then yung sa panganak. Pero kapag nasilayan niya ang kanyang anak, mawawala ang lahat ng sakit niya. Mawawala yung pagod dahil nasilayan niya yung kanyang anak. Ganon, inalimbawa yung kaligtasan. Hindi natin mahahalin tulad yung kaligtasan na ibibigay sa atin ng Diyos sa isang kalangitan. Yung matatamo natin kaligtasan. Yung paghihirap na dinanas mo dito sa lupa, mawawala lahat yun. Mabubura yun dahil sa kagandahan na ibibigay ng Diyos na kalagayan sa langit. Kung makamit natin yung buhay na wala ng ganito. Ito yung mga bagay na dapat natin gawin upang magkaroon tayo ng salvation. Meron din tayong hindi dapat gawin upang magkaroon tayo ng salvation. Di ba? Sabi ni Mr. Pablo nung siya nangangaral, maging isang atleta, maraming pinagbabawal yan upang makamit niya yung victory o yung tagumpay. Yung isang runner o yung tawag doon, basta isang atleta, ipinagbabawal na magbuyat, ipinagbabawal na magbisyo, manigarilyo, uminom. Bakit? Kasi masisira yung katawang lupa niya upang hindi maapektuhan yung kanyang performance. So sa salvation, meron din na ipinagbabawal ang Biblia na dapat huwag natin gawin. Doon nasa Galatia. Galatia 5 verse 3. Tahasang sinabi ng Apostol Pablo na nakalagay po rito. 5:20 ng Galatia. Ito yung mga bagay na hindi natin dapat gawin. Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Isa po yan. Pagkukulang, mga pagtataniman, mga pagtatalo-talo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanagilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad dito tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawa na gayong mga bagay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Yung mga bagay na binanggit dito sa Galatia, sabi diyan, hindi magsisipagmana ng kaharian ng langit. Bakit tayo nandito? Upang makamit natin yung buhay na walang hanggan. Kaya, nilagay ko po yung love dito, sinama ko, dahil yung pag-ibig ay nagtatakip ng karamihan ng kasalanan. Dahil ayon sa 1 Corinthians 13 verse 4, 13 verse 1, kung wala kang pag-ibig, walang kabuluhan ng ating buhay. Walang kabuluhan na tayo ay nandito. 13 verse 1.